Narito tayo upang buuin ang ating battle plan. Isang matibay na estratehiya na titiyak na bawat patak ng tubig na dumadaloy sa ating komunidad ay mananatiling simbolo ng katapatan at tapat na paglilingkod. Sa mga susunod na oras, hihimayin natin ang mga kritikal na hakbang upang ipagtanggol ang ating otonomiya at higit pang palakasin ang ating serbisyo. Huwag tayong magkatuwiling magtanong, maglabas ng hinaing, at maglatag ng mga matapang na solusyon para sa ating kinabukasan. Ang tubig na dumadaloy sa ating mga gripo ang siyang magpapatakbo sa ating lokal na ekonomiya at magpapanatili sa kalusugan ng ating mga anak. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ating task force na mamaya ay i-discuss po ni Kong Ann Matibag at sa gabay ng ating mga eksperto, titiyakin natin na walang komunidad sa ating lalawigan at maging sa ating lungsod ang mauuhaw sa karapatan at serbisyo. Tuloy natin ang laban para sa tunay, ligtas at abot kayang tubig ng bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang ating pagkakaisa. Magandang umaga po. So, she is a health and women's rights advocate, a proud activist and a champion of the basic sectors. She is the Philippines' first socialist woman senator. He is widely known and celebrated for her tireless work in promoting public health, the rights of women, and other marginalized groups, and the welfare of the Filipino family. She was first elected to the Senate in 2016. So it's been 9 years, Madam. And was later re-elected by voters to a new senator in 2022. Siyempre naman, maganda yung ginawa. Isang malaking kalanganan po to introduce our beloved Senator Risa Hontiveros. Okay, palakpakan po natin. Salamat po kay Sir Jess. Palakpakan naman po natin yung ating MC. Opo po tayo, mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At Happy New Year po. Sige. Hayaan niyo po akong batiin yung ating mga pinuno na nandirito sa ating harapan at nasa ating piling dito sa ating summit. Siyempre po ang ating seatmate, kabaro at kapwa leader kababaihan, si Representative Ann Matibag. At nandito rin si Attorney Matibag. Ang kinatawan po ng isa pa nating kabaro at kapwa leader kababaihan, si Gobernador Sol Aragones. Andito rin po yung kanyang kinatawan. Sir, salamat po. Siyempre, sa isa sa mga unang sumalubong sa akin dito, si Vice Governor Carai. Ang ating pong lahat ng mga alkalde na nandito, unang-una na po ang ating municipal administrator, ni Mayor Mercado, ang ating municipal administrator, attorney. Salamat po, sir. Ang ating iba't ibang mga konsehal, palakpakan din po natin sila. Of course, mga provincial board members po na nandirito. Maraming salamat sa inyo. Sa ating mga barangay officials, lalong-lalo na po ang ating host barangay captain dito sa ating host barangay cap. And syempre, yung mga general managers at mga kawani ng ating mga water districts. Palakpakan din po natin sila. Tayo po dito ay, kung di ako nagkakamali, hindi lamang mula sa Laguna, kundi sa 4 na lalawigan. So maraming salamat sa pagdalo ng lahat. So natutuwa po talaga ako na kinaya po natin at maraming salamat sa mga nakipagtulungan para maorganisa ito. Pulungin ang mga pamunuan ng San Pedro, Santa Cruz, Quezon Metropolitan at Dasmariñas, among other water districts nandito ngayon. Andito po tayo ngayong araw dahil
Yung ating pong Senate Committee on Public Services, at magka-counterpart kami ni Konsehala dito dahil siya rin po ay taga-pangulo ng Komite sa Public Services. Sa Senado po, sapat na at marami na po ang aming narinig doon at natutunan. Ilang buwan na rin po ang inilaan natin para makinig sa mga horror stories, parang yung mga bangungot natin tungkol sa tubig, yung mga hindi inaanunsyong interruptions sa Dasmariñas, yung maruming tubig sa Quezon, mahal na rate sa tubig sa San Pedro, at iba pa. Tapos na tayo sa mga kwentuhan ng problema. Na-establish na po ng mga pagdinig natin sa Senado ang mga facts na iyon. At ngayong araw, kailangan na po tayo magdesisyon, sa tingin ko lamang po, magdesisyon na po tayo sa mga aksyon na ating gagawin. Mula po sa mga investigasyon natin sa Senado, tatlong pangunahing ideya ang lumilitaw na. Kumbaga, tatlong core ideas, tatlong katotohanan ang lumitaw na so far mula sa aming kinatatayuan. Una, yung mga kontrata mismo na nag-govern sa inyong water service. Legally po ay tilay talaga. Nabigyan po sa ating mga pagdinig na sa marami sa inyong mga joint venture agreements o yung mga JVAs, yung water district boards ay inagaw sa kanila yung kanilang kapangyarihan at ginawa po silang mere monitoring units. Mere monitoring units. Yan po ay paglabag sa Section 6 ng Presidential Decree number 198. Isang presidential decree na nagmamandato na ang gobyerno ay dapat magmintina ng exclusive control sa mga utilities. So, siyempre kasama na po doon ang tubig. Kung ang board nyo sa water district nyo ay walang say sa operasyon, yung ganyang kontrata, potentially, sasabihin po ng mga abogado rito, void ab initio. Walang bisa mula pa sa simula. Pangalawang katotohanan na lumilitaw na sa ating mga pagdinig sa Senado, parang hindi nag-a-add up yung mga numero. Tiningnan na po ito ni Chair Rafi sa Senate Committee. Tiningnan na po niya ang financials. Nag-take out po ang Prime Water noon ng bilyong-bilyong pisong mga utang. Di umano para sa mga water districts nyo. Pero nasaan ang tubo? Nasaan ang reservoir? Sa San Pedro naman at sa Dasmariñas, napakalaking gap ang nakikita natin sa pagitan ng perang inutang at yung aktual na infrastruktura on the ground. So, nagbabayad po kayo, mga customer ng tubig, nagbabayad po kayo para sa mga investments na never naman pala ginawa. At pangatlong katotohanan, yung pagbabago po ng pagmamayari, hindi naman po niya nabubura ang liability. Liability sa inyo, mga cost. Ang ginawa, halimbawa, ginawa na ng Bacolod City Water District. Pero maging malinaw po tayo sa ilalim po ng batas mismo, partikular yung batas sa succession of liability, ang bagong may-ari, minamana po niya ang mga kasalanan ng nakaraan. Hindi pwedeng clean slate. Hindi pwedeng kwentas klaras lang para sa bagong may-ari. Kung anumang mga danyos, anumang mga refund, anumang performance bond, ang utang sa inyo ng mga dating may-ari ng Prime Water, yan ay pagkakautang na sa inyo pa rin ngayon ng bagong management. At dahil dito, meron po akong specific po na request sa inyo. Partikular sa inyong mga LGUs,
at sa inyong mga water districts ngayong araw. Kailangan maghanda po kayo ng Plan B. Huwag lang tayo umasa na baka salamat po. Huwag yung aasa lang tayo na baka bumait o baka mas mabait yung bagong management at baka mas kaya mag-invest ng bagong may-ari. Any investor po, kahit sino po, mamumuhunan. Ito man yung dating may-ari o yung bago at kasalukuyang may-ari, isa ang gusto. Yung pinakamalaking kita sa pinakamaliit na pamumuhunan. Yan yung yan yung kalikasan ng pagnenegosyo. At kung hahayaan nyo lang sila, baka mas stuck na naman tayo sa more of the same. Yung dati pa rin ugali, no? Pero siyempre, ang dalangin po natin ngayon ay huwag naman po sana. Pero kung wala, nung mungkahi ko po sa inyo, kung walang Plan B, kung walang credible na alternatibo na kaya nyo at gagawin nyo mag-take over ng operasyon ng sarili nyong tubig, wala po kayong leverage. Magne-negotiate kayo na mahina ang inyong negotiating position. Gusto po natin palakasin yung negotiating position ninyo. So, sa ganang akin lamang po, ito po ay isang landas na kailangan natin i-explore ngayong araw sa summit na ito. Ang tanong, LGUs, handa ba kayong maging joint venture partners? Handa ba yung mga LGUs natin? Kaya, handa po ba kayong ang mga LGU initially fund yung operations kung i-determinate yung kasalukuyang deals? Kailangan. Kung yan ang magiging desisyon ninyo, kailangan handa kayo. So yan ang mga tanong ngayong umaga. Ano ang desisyon at ano ang kahandaan na dapat nyong ihanda? Dapat kasi ma-realize ng ating mga LGUs yung kapangyarihan nila. Local government units. Tingnan natin si Mayor Agaraw at yung bayan ng Santa Cruz, yung local government unit nila. Nung yung serbisyo sa tubig ay sa totoo lang nilalagay sa panganib ang public health, hindi na nila inintay yung arbitration. Ginamit nila yung kanilang police power at sinuspindi nila yung business permit. So, pinakita nila na yung isang pribadong kontrata, hindi yan pwedeng mangibabaw sa public good o sa public health at sa public welfare. So, sa amin naman po, sa Senado, ay naghahanda po kami para pag matapos na po yung mga pagdinig, ihahanda na po namin yung aming committee report. Malapit po ang aming koordinasyon sa mga kaalyado namin. Kasama na po si Rep. Ann ng San Pedro Lone District. Kasama po si na Attorney Chel Jokno, Rep. Percy Sendanya, Rep. Dada Ismula, na lahat sila sa House of Representatives ay nagsusulong din ng accountability para sa franchise review at para sa ongoing transition sa pagitan ng Prime Water at yung Crystal Bridges. So kumbaga, nagbubuo po kami ng isang united front sa legislatura para suportahan kayo. Pero ang trabaho, nasa ground din talaga. Hindi lamang sa Senado, hindi lamang sa House of Representatives. Kaya, pangwakas, ang hamon ko po sa inyo, bago matapos ang forum na ito, mamayang tanghali, sana po ay at least, at nabanggit na po ito ng ating MC, o baka ni Municipal Administrator, at least makabuo ng 2 komite o 2 task force para sa inyong mga distrito, syudad, lalawigan. Committee 1, yung transition team. Sila yung mag-aaral ng technical side ng water service.
Kaya ba nating patakbuhin ang planta? Committee 2 naman, yung negotiation team ninyo. Silang haharap sa bagong may-ari para, una, maningil ng escrow fund para sa catch-up plans. Catch-up plans na katumbas ng hindi tinupad na investments noon ng Prime Water. At ito rin pong negotiation team ang maniningil din ng performance bond. Performance bond na pagkatapos maisagawa na sa wakas ang catch-up plans, itong performance bond ay maggagarantya na ilalatag at tatapusin ang lahat pa ng ipapangako ng bagong management naman. So, halos tapos na natin maikuwento sa araw na ito ng bagong taon ang complaints natin. So, halos tapos na tayo sa pagtala ng ating mga reklamo at nasa yugto na tayo ngayon ng taking charge. May mga trabaho na tayong dapat gawin. Kaya, mas marami, at kung mas marami ang gumagawa nito across the different water districts, mas mayaman ang ating gawain at mas malakas ang ating posisyon. So sama-sama mga kasama, ibalik natin ang serbisyo sa taong bayan. Salamat po, mabuhay kayo. Maraming salamat po, Senator Liza Ontiveros. Siya po ang talagang matapang na nagsusulong para sa investigasyon sa Senado ng Prime Water. Maraming salamat po, Senator. It's okay. Just for the record, Yes, Mr. Chair. Well, also yung PowerPoint case, we can look into it. Okay. Ang sumagot po na hindi pwedeng mag-uusap yung dating may-ari at ang bagong may-ari. Ang sumagot po dun sa tanong ni Senator, yung PPP Center at saka yung Office of Government Corporate Counsel. Nasa mga batas po natin, kahit wala sa kontrata, pero nasa batas ng joint venture na hindi pwedeng etsapuera ang water district kapag nagbago yung may-ari. Ibig sabihin, hindi kompleto yung kontrata nila, yung buy and sell nila, kung hindi kinausap ang water district. Kung ating binabati ang ating mabait at masipag Senator Liza Ontiveros. Siyempre po sa ating po mabait at masipag na Lone District Representative, Congresswoman Ann Matiban, Attorney Melvin Matiban na nandito po ngayon. Siyempre sa ama ng lungsod ng San Pedro, sa lahat po ng Homeowners Association, gayon din po sa mga karating kalalawigan na nandito ngayon ang pagbati po ng ating minamahal na Governor Sol Aragones. Alam niyo po, ang pangunahing programa po ng ating minamahal na Governor Sol Aragones ay ang kalusugan. Kaya napakahalaga po ng programa ng pagsasaayos. Sabi nga, ganitong mga usapin ang pagsasaayos ng usapin ng patubig. Sapagkat ang merong maayos na patubig at merong maayos na serbisyo ng patubig ay kaakibat po ng napakahalagang kalusugan ng bawat isang mamamayan or ng bawat isang katao dito sa lalawigan ng Laguna. Hindi lamang sa lalawigan ng Laguna, kundi sa buong bansa. Kaya maraming salamat po sapagkat merong mga ganitong programa at makakaasa po kayo na ang pamahalang panglalawigan ng Laguna sa pangunguna ni Governor Sol Aragones ay nakikiisa sa pagsasaayos ng ganitong programa, lalong higit pagdating po sa patubig sa buong lalawigan. Kaya pinapaabot po ng ating minamahal na Gov. Sol Aragones ang taus-pusong pasalamat. Alam niyo po si Senator Risa, hindi lamang sa mga lungsod bumababa. Ako personally ay nagpapasalamat sapagkat ang bayan po ng Luisiana, bagamat fourth-class municipality na nasa dulo ng lalawigan ng Laguna, ay hindi niyo po pinabayaan. Kaya dating Vice Mayor, maraming salamat po. Personally, ako po itaos po sa nagpapasalamat sapagkat hindi niyo po pinabayaan ang aming munting bayan ng Luisiana dito sa lalawigan ng Laguna. Kaya sa inyo pong lahat muli at tumihingi na paumanin ng ating minamahal na Governor Sol Aragones, maraming salamat po. God bless Laguna. God bless us all. Thank you. Mga
dapat gawin, ngayon po ninyo maaaring ibahagi ang inyong mga katanungan. At susubukan po ng ating mga panelists na sagutin ito ng naaayon sa inyong mga inaasam na mangyari. Ano po? Okay, sige. Sino po yung mga gusto na magtanong? Andyan po si John para ipasa ang mikropono sa inyo. Ayun po. Taas lang ho na kamay. Sino yung gusto magtanong, suggestion, o kung ano man? Pwede. Wala? Pwede. Resolvado na kayo kung Teka. anong gagawin natin? Teka, ganito muna. Pwede po bang mauna muna ang mga water districts natin? Okay, uunahin ko po, andito ang San Pedro City Water District, ang Water District ng Metro Quezon, Dasmariñas Water District, Santa Cruz. Hindi ko po alam kung nakarating ang Batangas. So baka po meron dito sa inyo, sa ating mga water districts na nais magbigay ng tanong. Unahin po natin kay Luguna. Magpakilala lang po kung sa water district galing, pangalan at posisyon sa organisasyon. Good morning po. Jerry Cruz Baldovino, General Manager ng Santa Cruz Water District. Bali, sa amin po yung yung case kanina na naging parang benchmark. So, currently, kami po ay naka-take over na ng operations. And hoping kami na yung ating pong national government, at the same time yung ating pong ibang pang mga governing agencies ay matulungan naman po kami din somehow doon sa aming pong ginagawang operations. Currently, meron po kaming natira lang na kakaunting savings prior ni JV. So ito po yung natira naming pera ng water district na inipit namin sa loob ng 6 years. Kasi nararamdaman namin na uti-uti siyang nauubos. So currently, nung nag-take over po kami, wala kaming choice kung hindi gamitin yung natirang savings para ma-continue yung aming pong mandate na mag-provide ng malinis at sapat na tubig. So for now, for this year, currently nag-budget na po kami ng additional water sources. Gusto po namin i-terminate at kami muna mag-take over, pero hindi po namin magawa dahil kami po naman ay matidemanda ng prime water katulad po ng ginawa ng prime water sa Santa Cruz Water District. Idinimanda po ang lahat, manager down, pati board, dinimanda po dahil forcibly nag-take over sila sa operation ng water district doon. So, pangalawang tanong ko po, nabalitaan po namin mga kababayan na itong Prime, na-buy out na daw, ng may-ari ng, alam nyo na, kung Pure Gold, alam nyo na yan, ano? Si Lucio Ko. Hanggang ngayon po, yun balitang yan, 1 month ago, na narinig na namin. Pero until now, wala naman silang binabanggit. Hindi kami kinakausap. Ano mangyayari? Dahil ang kontrata po kami, Congresswoman, sa prime water na 25 years. So meron pa kami 15 years to go. Anong mangyayari? Until now, sila lang ang nag-uusap, wala naman pinapapatid sa amin. Walang sinasabi ang prime water, ano na ang gagawin namin. Yan po ang isa sa hihingi namin tulong kay Senadora, kay Congresswoman Ann, kung paano po, i-guide nyo po kami kung ano po ang dapat namin gawin. Yan lang po. Sagot mo na si Senna. Si Joe pala yung nagsalita. Hinahanap ko sila yung nagsasalita. Hindi ko makita yung mga tao. Okay. Sige po. So, bali, mula sa dalawang opisyal natin sa water districts, 3 tanong. Parang pwede sana kayong magka-cluster dahil nandun po kayo sa magkakaibang yugto ng remunicipalization. Diba? Binawi nyo na dun sa dating private concessionaire, kayo na pong nagpapatakbo. Nga lang, ang San Pedro ay mayroon pang, kumbaga, pinasukang isa pang proseso ng arbitration. So, dalawa yung alalahanin. Yung una pong itinanong tungkol dun sa yung dagdag na financial support, nasimulan po natin talakayin yun nung hearing dun sa head po ng LUWA.
Local Water Utilities Administration nung sinabi nila na andun pa lang sila sa yugto na bukas sila madagdagan ng mga kapangyarihan, mandato, hindi lang magpautang sa water districts. At refresh nyo mo lang please ang memory ko, June, may ilan siyang binanggit na possible sources ng additional funding support sa mga water districts na yun na nga po, binawi na ang operasyon sa private concessionaire at siya nang nagpapatakbo ng water services dun sa distrito ninyo. And then doon naman po sa San Pedro, so yun na nga po, sana malaya kayong i-explore din yun kasama ng luwa, no, yung dagdag na financial support. Nga lang, andun kayo sa, sabi nyo nga po, matagal at mahal na proseso ng arbitration na opinion din ng Office of the Government Corporate Council nung hearing, parang nagiging sakit ng ulo pa ng water district sa halip na tulong ang arbitration. Dahil nga po napakamahal at may tsansa, at least 50-50, na ang mangibabaw pa doon ay hindi yung water district o yung LGU, kundi yung private concessionaire. So, kumbaga, walang win na mangyayari para dun sa lokal. So, sinabi naman po ng OGCC nung hearing na siguro mabuti pag nirevisit yung mga batas kaugnay ng water service, tignan kung pananatilihin pa rin proseso o preferred process ang arbitration or tanggalin na lang yan or at least amyendahan yan para hindi nga maging lalong pabigat sa nahihirapan ng mga water districts. Sa ngayon, hihingi ako ng payo sa mga abogado dito. Ano nga ba ang solusyon sa isang water district na sa una, mayroong joint venture agreement na may tatakbo pang 15 years, but I think valid question yun sa bagong, yung nag-buyout sa Prime Water. Valid question yun sa Crystal Bridges na ano yung tatanawin nilang obligasyon sa water district kung hindi tuluyang kakanselahin ng water district ang partnership sa isang private sector partner. Kasi kung puputulin ninyo, nasimulan na rin namin talakayin ni Jude ano yung mga hakbang na pwedeng gawin. Pero kung bibigyan nyo ng tsansa pa ang Crystal Bridges, anong obligasyon nila sa loob ng 15 taon? Thinking aloud, paki-correct ako ng mga abogado dito kung mali ako. Pwede bang, kung wala na sa eksena ang Prime Water, tigilin na yung arbitration na yan sa pagitan ng Prime at saka ng San Pedro Water District. Tapos, yun na nga, lahat ng mga idinetalye pa ni Jude na ano ang mga obligasyon ng Crystal Bridges sa inyo in terms of escrow fund para sa mga hindi na-deliver ng Prime Water noon, yung performance fund para sa mga bagong ipapangako pa ng Crystal Bridges, and yun na nga, kasama na yung mga liabilities. So yun yung mga initial thoughts ko. And para sa iba pang mga water districts na either ginagawa na or kino-consider na bawiin sa private concessionaire ang operation at kayo na po ang magpatakbo ng operations. Magpapay na po kami sa Lunes ng motion to dismiss. Bakit po? Inilipat na Prime Water sa Crystal Bridges. So wala na silang kapangyarihan sa amin. Expired na ang kanilang business natin. Lalo po kami may karapatang tapusin. Ako po'y naninindin doon sa dinidiscuss na termination. Siyempre po dadaan yan sa arbitration. Madugo po yan. Tatandaan niyo po yung kami nagbayad ng 9 million sa Prime Water. Nung kanilang arbitration. So ako po, kansilahin niya po ang business permit sapagat maraming paglaban. May batayan po tayo para kansilahin ang business permit sa Prime Water. Unang-una, wala na karapangyarihan ng Prime Water. Ibinilipat na ang kanilang magmamay-ari sa Crystal Bridges. Pangalawa, expired na po. Simple lang po yun. Pero, ibinilipat din po namin sa pamamagitan ng kautosan ngayon sa
water district na Santa Cruz. Bakit po? Sa ilalim po ng batas, PD1 na yung tanging water district po may kapangyarihan magpatakuan ng iba. Tumutulong na lang po kami. Pero kailangan din po nila ng pondo katulad po sabi po. Luwa lang po makapagpapalutha sa lahat ng water district. Milinis na po ang tubig namin, pinagbabalak po namin ang serbisyo ng Santa Cruz Water District. Simula noong October 3, malinis na po ang tubig, wala na nagulito, sapat na po lumalabas na tubig. Sapagkat ginawa na po nila solusyon. Kaya po ng lahat ng water district yan, bigyan lang po sila ng suporta. Pero luma na po ang magpapauna. Kung hindi po pupuntahan ang Senado ng Kongreso, ang luwa, walang magpapauna. Kung aasa naman po sa mga bayan, alam po niyo, 75 na local government units po sa apat ng prime water. Hindi po kaya ng Crystal Bridges yung 75,000 ay 75 na municipalities siya para suportahan ang pangako at utang ng prime water. Kaya po ako nagkasuggest po yung pag-usap sa Crystal Bridges. Kanselahin na po ang business permit ng prime water. At tapos po idilipat na ng tuluyan sa water district sa San Pedro at iba pang bayan. Pero suportahan lamang po naman sa katulad po niyan, nail na po ang Diyam at saka ang board na ng kulang na po paswento. Nagdemanda pa po ang prime water sa kanila dahil kinasyon po, hindi po ba nag-assume. Pinuntahan yung ito lang po kami naman public station. Pinuntahan, dinimanda ng ano po yun? Anong tawag? Dinimanda sa inyo. Illegal entry daw po dun sa... Ang may-ari mo ng istruktura ay laging water district. Inilipat mo po ang pag-operate na hindi naman nasuportahan ng prime water. Ano ba mo dapat pag-usapan? Madumi, kulang, hindi maiinom, hindi pwedeng panlinis ng pinggan, ng kutsara, ng tubig. Bakit po? Kaya po, nagawa ng paraan ng water district. Sa maikling panahon lamang po, October 3 po sila nag-operate. Pinaling ko maganda na po ang resulta. Bigyan lang po sila ng support. Nagawa po namin, tinulad na kanina sa Pedro, San Fernando City, Bino Makalawan. Totoo lang po, tinulad po namin sa Dasmariñas ito, pero hindi na tinuloy pa. Tinuloy po namin. Sapagkat ang pamahalaan lokal ay may sapat na kapangyarihan para ipatupad ang Section 16 General Welfare Clause at ang kapangyarihan ng punong lungsod na suspendehin, kansilahin, i-revoke ang mga business na mga business establishment, lalo na ng patubig, na hindi tumutupad ng kanilang obligasyon. Ito lamang po ang aming suggestion. Pagputugod, may OJC sila po naman, silang abogado ng lahat ng water district. May private lawyers po sila, binabayaran pa ng ilang halaga. Magkano yung lawyer natin? 30,000 a month, 20,000 a month. Makakahiga ba sa patatan may OJCC naman? May luwa naman po na pagsalutahan. Lakasan na po ng loob to. Sa pagtatong kami political will na gamitin na tama ang kapangyarihan sa local government to, kaya po natin. Kaya salamat po sa Lisa, sa inyo po lahat. Sana po maresolusyon lang kaagad. Marami pong nagdurusa. It is a contract that is imbued with public interest, public utility to eh. Kaya nga kanina, binubulong ko kayo, pinag-usap kami, baka instead na i-allow natin na ibigay na lang sa isang grupo yung buong, yung sinasabing 75 na water district na ino-operate ng prime water, baka we go back to the local na sila na i-handle it individually and starting by canceling yung business permit na yan. Yung kaso, madali naman sagutin. Actually, may suggestion ako sa San Pedro. If you're scared na makasuhan kayo, na sana, kung hindi pa nagawa sana na Nuevo, isasuggest ko. And to all other cities and municipalities na gusto mag-cancel, why don't you ask a DILG opinion saying na pwede ba namin gawin ito? At kakausapin ng DILG with all the complaints of the individuals. Secretary Rimulya, tingnan nyo naman lahat na ng tao, lahat na nagre-reklamo.
pwede nyo ba kami bigyan ng DILG opinion saying that pag ginawa nyo to, this is based on the legal, the general welfare clause. Kung meron ka ng hawak na DILG opinion supporting what you will do, kahit hindi naman, alam niyo po, dito sa Pilipinas, we are a litigious country. Anong ibig sabihin pag litigious country? Nagkikwentuhan tayo ngayon dito. Baka sigapin ng Resti, paglabas, idemanda ako. Pwede niyang gawin yon. Or idemanda ko kahit sino rito, pwede mong gawin. But the matter of moving is another angle. Pag nagpo-prosecute ka na, motion to dismiss na nga sila eh. Kasi wala nang cause of action. Dahil wala naman kayong right to demand sa amin because the issuance of a business permit is a privilege. Hindi yan right. So pag right lang yung na-trample, dan ka lang may legal action. So pagpunta mo yung korte, yung DILG opinion, dismiss na agad yung kaso sa'yo. Sa kawawa yung mga tao, ma'am, marami po sa amin, senior citizen, nagkandadulas, may na-hospital, may namatay na ma'am, kaiigib ng madaling araw. Binibigyan nila kami ng tubig, madaling araw. Sino po mangiigib ng madaling araw? Tama po. Napakawalang hiya po ng prime water. Tapos po ma'am, natuwa po kami, yung QMWD, naging na po namin kaalyado. Dati hindi ko po sila kaalyado, napapagalitan ako ni Atty. Hoyas. Pero ngayon kaibigan ko na sila. Tuwan-tuwa ako. Akala ko nga ma'am, madidimanda ako kami. Kalalaban dito sa prime water. Nag-rally po ako ma'am. Nag-rally na ako, Sen. Talagang grabe ho. Napakawalang hiya. After that, ma'am, nakakalungkot, sabi ko, ibalik na lang po sa QMWD, sa mga water district bayan-bayan. At ang sabi ko nga po, tulungan ng mga mayors, kahit mag-loan pa ang mayor, lalong lalakas ang tubig, gaganda, huwag na lang pong i-privatize. Huwag na lang pong i-privatize, talagang nakakapanlumo. At sususugan ko lang po yung binanggit po ni Atty. Melvin. Kanina po nag-repentiman po kami. Bakit po inilipat sa Crystal Bridges? Hindi po ba ito ay parang meron na pong ambiguity sa pagkakalipat po ito? Hindi po ba ibig sabihin, palpak po ang prime water kaya nila inilipat? Tama po ano? So bakit po nila inilipat kung palpak po ito? So dapat ibalik na lang po sa mga water districts sa lokal na pamahalaan. Mas mura na ang tubig, mas mapapaganda pa, pwede pang mag-loan si Mayor, mura po ang tubig. Napakamahal po ito, Argon Senator. Nasa 300 pesos na po per cubic po pala ang tubig ngayon. Pamahal na pamahal. Yan ang init pa ho. Ay baka lalo po, tsaka po ma'am. Basta ma'am, grabe po ang operasyon ng prime water. Nakakapanlumog, nakakairita. Tapos ma'am, ito po, bago po ako magtapos, tapusin ko na po at marami mga magsasalita pa ho. Hindi po kaya to our good senator, ito pong prime water, bakit binili na ngayon ng Crystal Bridges, which are these companies, are very large companies. They are good corporation. Some of them are political allies, malalaki. Ang duda ko ma'am, to our good senator and to our spectator po dito, ginagamit nila itong loan. Malamang naglo-loan sila abroad, naglo-loan sila sa other business institution abroad, ginagamit nila yung tubig ng Pilipinas, tubig ng government, na may kontrata sila kuno, 25 years. Hindi naman sila kumita, di ba? Inimik ito ni Senator, dating Senator Cynthia Villar. Hindi kami kumikita dyan. Ibibenta na namin. Binenta nga. Ang tanong, bakit nila kinukuha pa, di ba? Bakit nila ginagamit pa itong tubig na ito? Duda ko, naglo-loan sila sa bangko, international. Tapos ginagamit nila yung pera pang-refuel ng other business. Tama po? Puro pansarili. Nakakagigil ba po, I'm sorry to our good senator, yung po ay malakas ang pakiramdam ko, kaya kinuha ko ito ni Crystal Bridges para gagamitin naman yung pang-loan, para dumami nga naman yung pure gold. Huwag na kayong bumili sa pure gold. Ayun po. Maraming salamat to our good senator. Maraming salamat po. Dalawa. Sino pong nauna? Kayo po muna, tapos si Tito Jan. Okay, sige po. Consumers naman. Una-una po sa lahat, magandang tanghali po sa akin, no? Ako po yung taga-Barangay Crisante mo. Boses po ito ng Maligaya 5 at Maligaya 7 at Maligaya 6 po, no? Doon po sa problema po natin, ano? Kami po yung matagal na pong problema. Ay, magandang tanghali po, Madam Senator Ong Ann at Vice Governor po. At kay Consyal TV, ano po? Attorney po, magandang tanghali po.
Ang problema po ng Prime Hotel po, napakatagal na po, no? Sa katunayan po, ako po isang consumer na magpapatunay po sa ngayon. Sa ngayon po, pasensya na po sa mga kumakain po, ano? Napakabaho po ng lumalabas. Tama po yung sinabi po ni Christian Baby. Sa ngayon po, napakabaho po ng lumalabas. Bata ko po magdala kanina ng sample para ipakita ko po sa inyo. Ang Maligaya size po, ang Maligaya 5 at Maligaya 7 po, matagal na po kami nagsasama sa problema po na ito. Alam po ng aming Kapitan Leslie po yan. At saka yung po mga stoner po ng mga kanya-kanya metro po, hindi po maganda ang pagpapalagay po. Pagkaka-arrangement po ng kanilang mga metro po. Kaya po, magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po ay taga-Crisante Village, andyan sa Barangay Crisante po. Ang problema ho namin ay hindi masamang tubig. Ang problema namin ay ang prime water. Kasi po, yung aming water system is being run by our homeowners association. And it's being run very well. It's making money, we don't need help from government. Huwag na lang kami pakialaman sana. But this is what happened. In 1975, nagsimula na mag-operate yung water system. It used to be run by La Paz. Eventually turned over to the homeowners association. Nung that time, maliit pa yung village, konti lang ang kailangan namin. I think it was 3.2 NPS at liter per second. And that was what was approved. In 2007, we applied for an increase to 30-something with NWRB. Lo and behold, hindi ho nila inaksyonan. Noong pinalo up ko, kasi I used to be with the DNR and my wife happened to be the incumbent homeowners association. What happened here? Why did you not act on it? So, tinanong ko si Executive Director Ricky Arsadon, who is the NWRB Executive Director. Pasensya ka na, sabi niya, nakalimutan niya na ito. So we asked, hindi na daw kami pwedeng bigyan ng allocation because everything was given already to Prime Water. Ano ba yun? Eh wala pa yung Prime Water, nandyan na kami. And we outdated. 2007 yung request namin, ibinigay niyo sa Prime Water recently. Ma'am, ang gusto lang namin is, tingnan ninyo, revisit the allocation of water resources. Mukhang kinopo nila yun eh. Tinawakan nila para kontrolin nila yung and water is the most important resource in this planet. Tapos hahawakan ng isang grupo lang. Tama si Atty. Melvin. Nakakatakot yan. Hindi nga tayo sinasakop ng China, pero pag kinontrol nila yung tubig natin, eh baka doon tayo madisgrasya. Maraming salamat po. Sige, ulitin na natin yung mga points ng consumers. Hello po, magandang araw po sa lahat. I see familiar faces here. Ako po si Mark Blanco ng Barangay Pasitawan. Naninirahan po ako sa Maligaya 2, dito sa Pasitawan po. I know for a fact na alam ng marami dito na wala pong linya ng tubig dito sa Maligaya. Mapalan po ang ibang Maligaya na mayroong linya ng tubig, ngunit pangit naman ang serbisyo. Ang masama po nito, ang ibang Maligaya po, Maligaya 1, 2, at I think 3, and somewhere in 4, wala po kaming linya ng tubig doon. Sa napakatagal na panahon na. I'm 42 years old na po. Hanggang ngayon po, tuwing election lang po, ipinapangako ang linya ng tubig sa Maligaya. Particularly in Maligaya 2. Ang tanong ko po ngayon, may konkreto po ba o meron po bang plano ang aming gobyerno, maging ang local government, nalatagan po at magkaroon ng tubig para sa mga taga-Maligaya po? Yun po yung aking una at tanong po na konkreto sana ang mga sagot ng kinuugulan ko. Maraming salamat po. Hello! San Pedro! Gutom na ba?
Alam niyo, bilang chairwoman of the Committee on Women and Gender Equality, araw-araw akong nag-aaral. Dahil ang idolo ko po talaga bilang isang legislatura ay ang ating Senator Riza Hontiveros. At araw-araw pinapanood ko paano ba siya mag-conduct ng hearing. Kaya naman sa ating pagtitipon ngayon, marami akong natutunan sa ating Senator Riza Hontiveros, sa kay Sir Jude, lalong-lalo na ang kanyang consultant, at sana kayo rin. Marami kayong natutunan dahil 2026 na, panahon na ng mas magandang kinabukasan natin at makita natin ang tunay na pagbabago dito sa ating bansa. Tama ba? So, sino dito ang nakaranas ng walang tubig? Taas ang kamay. Yes, kami inimbitahan mo namin kayong lahat para marinig mismo ng ating mahal na senadora at paglalaban niya ang karapatan natin dito sa ating po sa distrito. Nagtipon tayo ngayon dahil ang tubig ay karapatan, yes, at hindi ito pribilehiyo. Sabi nga po ni Attorney Melvin. Ang tanong, bakit palpak ang serbisyo at ano ang pwede natin gawin bilang isang gobyerno at mamamayan? Bakit iniimbestigahan ng Kongreso ang prime water? Dahil marami na ang nagrereklamo. We want you to know na naririnig, na iintindihan po namin kayo. Walang tubig, mahina ang pressure from the water district na mga opisyales. Kahit sila alam ano ang nangyayari sa atin, sa bawat pamilya ng San Pedro at sa ating pong mga kaibigan na nandito. Marumi ang tubig, sabi nga ni Konsehala Vivi, parang iced tea na. Minsan ay parang kape pa. Sabi po ng ating kagawad na nandito sa Maligaya, alam po namin ang inyong problema. Ito mas malubha, mabaho pa. Hindi na po ito chismis. Hindi ito nangyayari sa iisang lugar lamang dito sa San Pedro, pero sa buong bansa. At paulit-ulit na nangyayari sa ating mga komunidad. Kaya may mga ganitong public consultation. We truly want to thank the office of Senator Riza Hontiveros. Sa ilang taon natin nanilbihan isang senadora na tunay na gustong makinig at makita ang kalagayan ng San Pedro. Nandirito tayong lahat. Sa ating mga kapitan na nandirito sa ating water district, it's a privilege for us na mismo ang ating senadora, ang boses ng Senado ay nandito kapiling natin. Maraming salamat, ma'am. Talagang hinahangaan po namin ang inyong katapangan at ang inyong puso bilang isang ina at nanay ay nandirito para pakinggan ang ating mga saloobin. Hindi sapat ang reklamo. Ang sapat na ba ang reklamo at sagot ng Prime Water? Sapat na ang reklamo, pero ang sagot ng Prime Water, sapat na ba? Hindi. Kulang na kulang sa aksyon, kulang na kulang sa serbisyo. Kaya naman, sabi ng ating abogado dito, estafa na po ito. Kaya huwag po kayong mangangamba sa mga opisyales ng Water District, sa ating mga barangay officials na nandito. Alam natin mayroon tayong batas na pwedeng sundin at pwede natin panghawakan. At ito ang ating ipaglalaban, ang karapatan ng mamamayan. Nag-umpisa po ako bilang isang lingkod bayan, bilang isang bukal. At ang bukal ng tubig ang ating ipinaglalaban ngayon. Maraming salamat din sa ating Vice Governor, Attorney J.M. Carai, ang aking pong kaibigan, kasamahan sa Sangguniang Panlalawigan. Siyempre, ang nakikipaglaban din sa atin dito sa lungsod, babae rin, ma'am. Konsehala Vivi Villegas, andirito rin po ang ating mahal na kaibigan, Konsehal Abam Katakis,
na talaga naman pinaglalaban din ang San Pedro Water District dito po sa ating bayan, way, long way before the time of his parents. So sa inyong lahat na nandito, asahan po ninyo na ang ating karapatan sa tubig ay ating ipaglalaban dahil ang tubig ay karapatan at ang karapatan ay siyak na ipaglalaban. San Pedro, atin ang magandang bukas at maraming salamat sa inyo. Pwede na po tayong kumain. Pero bago po yan, palakpakan po natin ang boses sa Senado, ang tunay na may pusong yan, Senator Riza Ontiveros. Salamat kay Rep. Ann. Tama yung, habang na tayo mga kasama. Tama po yung sinabi ng isa ko pang seatmate kanina, si Vice Gov. Karait, na marami talaga tayong, lalo na ako, marami talaga akong natututunan sa ganitong mga summit. Marami na sa mga hearing at alam ng marami mga water district leaders natin na nandun sa mga pagdinig. Pero higit pang marami sa mga ganito. Tama po kayo, Vice Gov. Pag mas marami kasamang stakeholders na nasa ground, napakayaman po talaga. Siguro po yung original pangarap natin ng isang bansang Pilipinas na may lahat ng katangian ng isang makataong pamumuhay ay isa doon talaga na, di ba, yung sapat, malinis, abot kayang tubig. So, kaya na-impress ako yung sinalaysay kanina ni Sir. Mula pa noong 1970s, yung kasaysayan ng sa paanong paraan naghanap at gumawa ng paraan tayo mga Pilipino magkameron ng tubig sa mga tahanan natin at sa mga pamayanan natin. Kaya umaabot tayo dun sa ideya na sinabi ng isang taga Water District San Pedro kanina, yung advokasya nila tungkol sa Department of Water. So, lagi tayong nag-iisip, naglikha ng mga ideya kung paano isaayos yung sistema ng patubig dito sa ating bansa. And maraming salamat sa inyong mga tanong, mungkahi at puna. Kanina yung iba ay talagang isinulat ko sa papel ko bilang homework na maitanong pa sa susunod na pagdinig natin. Halimbawa yung paghingi sa DILG ng legal opinion kung pwede ang LGU o ang Water District ay pwede magkansela unilaterally ng joint venture agreement. At yung marami-rami mga tanong, provocative na mga tanong, na talagang itatanong po namin sa Crystal Bridges dahil iimbitahin namin silang dumalo sa susunod na pagdinig. Hindi po ba ito ay may mga paglabag sa competition law? Ito ba ay kaya ginawa ay very provocative, gagamitin lang palang collateral sa pag-utang sa mga international financial institutions. Ito ba ay, ito higit ba na provocative? Ito bang Crystal Bridges ay subsidiary company lang ba ng Prime Water? So, ano ba yung kalikasan niya and so anong personality niya sa issue nito? Kanina may maraming nagbanggit din doon sa pangangailangan ng mga water districts natin ng dagdag na finances. Bukod sa mga nabanggit na sa pamamagitan ng luwag, may nagbanggit din isa po sa inyo na yung mga mayor po ay pwedeng umutang. Baka si Judge Municipal Administrator kanina. So, huwag po natin kalimutan kung ang sagot ng mga LGU natin sa tanong ko sa simula kung handa silang maging financier ng mga water districts natin. Huwag pong kalilimutan ang land bank at saka ang, ano ba yung isa? Ano ba? Land bank at saka, ano ba yung isa? DBP, Development Bank of the Philippines, ay posibleng financing partners ng LGUs natin kung higit na susuportahan pa ang water districts. Huli na lang po, kung hindi nyo po napapansin, bias po ako para sa
water districts at pati sa may nagbanggit sa kooperatiba sa tubig. Yon. So, kasi excited ako na sa kasalukuyang ekonomiya natin na ang lakas ng pribado, di ba, ang lakas ng kapitalismo, na pwede rin ba natin i-develop yung public economic models. Yung kung ang lakas ng pribado ay yung innovation, halimbawa, yung lakas naman ng sa publiko, pangunahin sa gobyerno, ay yung katarungang panlipunan at saka yung public good, yung commons. Pero naririnig ko rin ngayong buong umaga na may ibang solusyon na posible at baka pwede isang pakete ng solusyon. May menu tayo ng mga solusyon na pag-sama-samahin. Kanina kay konsehala narinig ko yung meron din obserbasyon ang isang konseho natin na may over-dependence on national agencies ang mga water districts. So may halong constructive criticism, baka may leksyon tayong mabubulot dyan. Bukod po sa water districts, bukod sa kooperatiba sa tubig, ayan, may mga private na kailangan natin minsan awayin tulad ng Prime Water, minsan ay tanungin ng masinsinan tulad ng Crystal Bridges, kasi bakit nakapagpangako na sila sa Bacolod ng 3 bilyong piso escrow fund. So kung iba't iba ang solusyon na isusulong dito, kung merong isa o ilang LGU na magsasabi, subukan natin ang Crystal Bridges, kailangan may mga kondisyon kayo sa kanila. Isa na doon yung escrow fund na proportional sa 3B na ibinigay nila sa Bacolod. Pero bukod sa water districts, kooperatiba sa tubig, mga pribado na kumpanya, meron pang iba tulad ng mga homeowners association. So, depende po sa magiging desisyon ninyong mga aksyon at paano sila pwedeng pagsama-samahin effectively, efficiently din, na i-deliver ang tubig sa ating mga kababayan. At pwede mag-evolve naman yan over time Pero excited po ako kung mag-explore kayo ng iba't ibang mga solusyong ito, including yung mga public na solutions. At tignan natin, parang sa pambansang ekonomiya na mixed economy tayo, may small, medium, large enterprises, may domestic, may foreign, pero lahat sumusunod sa matinong at makataong mga batas or policy framework natin. So, sa inyo pong lahat na tumulong, organisahin po itong summit na ito, sa lahat po na lumahok at talagang nag-ambag ng inyong karanasan, ng inyong mga leksyon na hinugot sa karanasan at inyong mga alternatibo na ipinapanukala. Maraming salamat po at ituloy mo natin ang labang ito. Sobrang exciting at mahalaga. Mabuhay po kayo. Kapaps at mga kamams, kumusta na kayong lahat dyan? Nandito na ang inyong Pops Rex, bit-bit ko'y saya at kwentuhan. Isang bagong araw na ligtas, payapa, tara na sa food trip at gala. Iwan mo na ang lungkot at problema, pag kumpleto ang tropa, di ubra ang drama. Sa Pops Rex Nuts, hindi ka maiiwan. Sa Pops Rex Nuts, unlimited ang and vibe, it's Pops Rex Nuts time. Pa 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 para pa 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 para pa pa. Bumahaman ng problema ang bayan at mabigo sa ilang kaibigan. Nandito pa rin ang inyong Pops Rex, never kanyang tatalikuran. Isang bagong araw na puno ng pag-asa, samahan nyo sa bawat tawa. Iwan muna ang lungkot at problema, pag kumpleto ang tropa, tigil muna ang drama. Sa Pops Rex Nuts, hindi ka maiiwan. Sa Pops Rex Nuts, unlimited ang kasiyahan. Smile, laugh, relax and vibe, it's Pops Rex Nuts time. Kahit anong bagyo, may liwanag
Pops, Rex, Nuts, unlimited ang